Praise the Lord. Ito po ang ating unang prayer meeting sa lugar na ito. At purihin ng Panginoon. Ah, Sana tinuturing natin na blessing mga kapatid. Na tayo ay binigyan ng Panginoon ng bahay-samba na katulad nito. Yung mga pastor na bisita natin last Sunday, ang tawag nila sa atin ngayon ay Shangri-La Baptist Church. Ginawa pa tayong hotel. Kaya, pero they meant it, they mean good, nung sinabi nila yon. Sabihin, nagagandaan po sila, Okay? Kaya, praise the Lord. At historical po ito, na kayo ay nandirito sa unang prayer meeting, ng sa lugar na ito. And so, we will study the Word of God, mga kapatid. At buksan natin ang ating mga Bibles sa unang awit, unang salmo. Okay? Babasahin po natin ang buong awit, Psalm number 1. Let's all stand there, please. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Tayo po'y manalangin. Manaming banal, kami po ay inyong gabayan at pangunahan sa pag-aaral po namin ng iyong banal na salita. Maluwalhati po kayo, aming Diyos. Matuwa po kayo na makita ang iyong mga anak na natututo ng iyong banal na salita. Hinihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray, Amen. Let's all be seated, please. Ito pong mensaheng ito ay na-preach ko na po. Ilang buwan na ang nakakaraan. At pero hindi po natin ito natapos. At tatapusin po natin ngayong gabi. Kung kayo ay naaalala pa ninyo, ang unang 3 puntos, blessed are you. Alright? Kung hindi naman, ay di blessing uli dahil ma-review, ma-preach uli natin. But we will of course concentrate on the 4th point na hindi natin natalakay. Pero just to give you the background, para lang baka nakalimutan na natin o hindi na masyadong nating maalaala, so pag-aaralan pa rin po natin mula sa first point. Okay? Ang isa po sa saya at pinanggagalingan ng katuwaan ng isang Kristiyano ay yung malaman niya at maranasan niyang siya'y pinagpapala ng Panginoon. Diba? Wala na pong tatalo dyan. Magkaroon tayo ng buhay na pinagpala at pinagpapala ng ating Panginoon. Hindi po madamot ang Diyos. God always wants to bless His children. Okay? Kaya lang may mga pagpapala na conditional, mayroon pong mga pagpapala na unconditional. Kaya pag sabing conditional, it is dependent or subject to our obedience and faithfulness. Unconditional ay salvation. Once na save ka, unconditional na yan. Hindi niyan maaalis,
Hindi na yan mabubura, matatanggal. You are forever saved. But there are blessings na hindi ibinibigay ng Diyos kung walang obedience and faith or faithfulness. Kaya hindi para-parehas ang pagpapala ng bawat mananampalataya. Alamin natin kung paano tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Number one, blessed is the man that is separated from the world. Blessed is the man that is separated from the world. Yan pong sinasabi sa verse 1. Under this, we have letter A. This man walks not in the counsel of the ungodly. He does not walk in the counsel of the ungodly. Pag sinabi pong counsel of the ungodly, hindi po lang itong mga taong nakakasalamuhan natin, nakakausap natin, o face-to-face nating naririnig. This could be the world, the influence of the world. Pwede itong exposure natin sa mga maling aral, maling paniniwala ng sanlibutan. Hindi lahat ng tradisyon at kultura ay biblical, mga kapatid. Pwede itong magandahan tayo, pwede tayong masiyahan at matuwa, but it does not mean it is biblical. Maraming Kristiyano ngayon, basta siya natutuwa, masaya siya, tanggap niya, maski hindi biblical. Ang taong pinagpapala ng Diyos, laging tanong niya, ito ba'y naaayon sa aral ng Diyos? Ito ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos? Natutuwa ba ang Diyos dito? Kaya mamimili po kayo ng tamang uri ng kasiyahan. Mamimili kayo ng tamang uri ng mga pagkakalibangan. Sapagkat ang ating mind, mga kapatid, kung ano ilalagay mo dyan, minamanufacture po yan, dinadigest po yan ng isip natin. At nako, marami pong pwedeng mangyari sa ating mga buhay because of a faulty mindset. Brought about by patronizing what the world teaches, patronizing what the world deems important. Okay? Kaya, he does not walk in the counsel or the teaching, okay, of the ungodly. Kaya dapat po, ayon sa Romans 12, verse 2, we must not be conformed, di ba? And be not conformed to this world, and be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Unless and until a Christian is transformed by the renewing of his mind, hindi na po malalaman ang kalooban ng Diyos. Hindi lang po sa hindi malalaman, he cannot even appreciate the will of God. He does not even know yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. Kaya, kung ako po tatanungin ninyo, ang isa sa pinakang mabigat na problema ng Kristiyano is worldliness. Pag iyan meron ka, pag iyan involved ka, pag iyan engaged ka, nako, mga kapatid, marami kang hindi malalaman, hindi makikita, hindi mo maririnig ang tinig ng Panginoon, hindi mo mararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu if you are a worldly person. In short, you listen and walk in the counsel of the ungodly. Letter B, he does not stand or stand not in the way of sinners. Okay? Yung salitang way po dito is yung tinatawag pong sistema. Okay? Yung structure ng sanlibutan. Ang sanlibutan pong ito, hindi po maiiwasan na mag-iisip po talaga ng mga bagay na pagkakalibangan. Mga bagay na ma-entertain po sila. Hindi maiiwasan kasi ang daming problema ng tao because of sin. Alam niyo po ba ang problema ng tao? Lahat ng iyan, pinanggagalingan yan ay kasalanan. Kaya naghahanap ang tao ng diversion. Naghahanap ang tao ng mga bagay na
pamalit sa mga problema ito. Parang pain, may anesthesia or may painkiller. Diba? Kaya nga pag tayo nagkakasakit, isa sa mga ginagawa ng doktor, lalo kung malaba ang karamdaman, bukod sa pagalingin ka, ay i-manage ang pain. Pain management na tinatawag. Para kung masakit man, hindi masyadong masakit. Pag ooperahan ka, di ba? May anesthesia para hindi, actually tulog ka nga eh. Mararamdaman mo na lang after, pag wala ng anesthesia, yun, pero hindi katulad nung actual na hinihiwa yung, di ba? So, the way of sinners is actually the way na kung saan ang mga sinners naghahanap ng pantapal, pamalit, pantakip, para hindi nila makita at maramdaman ang talagang realidad ng buhay nila. Ang Christianity, meron tayong way. Meron tayong sariling paraan. Ang paraan po natin ay ang paraan ng Diyos. Hindi natin kinakailangan yung mga painkillers. Hindi natin kinakailangan na mayroong pantapal, pamalit, o pantakip, o may substitute. We don't need those things. Why? We have Jesus. We are saved. We are the children of the Lord. We have God. Greater is He that is in you than He that is in the world. Hindi natin kailangan ang mga ito. But if a Christian is worldly, magkakaroon siya ng pananaw na kailangan niya, na parang kulang ang araw pag wala ang mga ito, na parang hindi siya masaya pag wala ang mga ito. Ang tawag ng Bible, hindi yan pinagpala. Okay? Hindi yan pinagpala. He does not stand in the way of sinners. Letter C, he does not sit. Sits not in the seat of the scornful. Okay? He does not fellowship with the unbelievers, with the scornful. Alam po ninyo, personally, not that we don't want to be with unbelievers. Minsan hindi maiiwasan. Many of them are loved ones. Hindi mo maiiwasan yan. Hindi naman lahat ng mahal mo sa buhay ligtas. Minsan kasama mo sa bahay. Minsan, casually, at madalas nagkikita ka. Siyempre, kamag-anak ko. Diba? Pamilya, hindi mo maiiwasan yan. Pero, isa po dapat na struggle ng isang Kristiyano, yung hindi ka napapakali sa mga pinagkukwentuhan at pinag-uusapan. Because kadalasan po, mauuwi sa tinatawag na scorn. You know what is scorn? Yung panlilibak at panlalait. Diba? Idadaw ng ibang tao. Ganun eh. Pati nga yung hindi naman nila kilala, hindi naman sila kilala, hindi naman sila involved. Alam ba, katulad nitong case ng dating presidenteng Duterte. Diba? Diba nasa tawag ito? Nasa Netherlands. Hindi natin alam kung anong, malay naman natin sa mga nangyayaring yan kung anong meron dyan. But they will criticize either the incumbent or yung dati. They will take sides. Diba? If you're a Christian, tandaan ninyo, pinapalaya tayo ng katotohanan. Huwag kayong magpaalipin sa mga bagay na hindi nyo alam kung totoo o hindi. Do not be involved. Do not sit in the seat of the scorn. This is not a literal chair. It's not a literal road. It's a lifestyle, mga kapatid. Kaya tayo mga Kristiyano, laging doon tayo sa totoo. Anong malay natin? Hindi naman natin nakikita. Hindi naman tayo mga huwes. We don't have the evidence. Why would you take sides? Diba? Gugulo lang ang buhay mo. At bansa natin, gugulo lang eh. Ang tawag natin, ang slang natin dyan sa kanto ay nakikisawsaw. Tama ba aking Tagalog? Nakikisawsaw pa. Diba? Hindi ang Kristiyano, hindi ganyan. Doon tayo sa truth, doon tayo sa factual,
At dun tayo sa sabi nga ni Pablo, even if it is lawful, dapat expedient, dapat healthy, dapat beneficial para i-bless ka ng Panginoon. Okay? Hindi kaya, ang blessing po hindi lang yung nakadepende sa pagiging tama. Marami pong pag-aaralan dyan sa fourth point. Introduction lang po ito, mga kapatid. Okay? Kaya, he does not sit in the seat of the scornful. Number two, not only that the man is separated from the world, but blessed is the man that is saturated with the word. You know the word saturate? Diba? Parang foam, pag nilagay mo sa tubig, nasa-saturate ng tubig yan. Ayan. Napupuno, nalulubog, that saturate. Psalm 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Meditation is to the spirit what digestion is to the body. Okay? You meditate on the Word of God as you eat. Okay? Food, mga kapatid. Ang Word of God minsan tinatawag na food for the soul. Kaya, pinagpala po ang isang tao na saturated sa salita ng Diyos. Sa Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kaya ang taong pinagpala at patuloy na pagpapalain, letter A, his delight is in the Word of God. Psalm 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Yun din pong sinasabi sa Psalm 119 verse 16. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. In verse 47, and I will delight myself in thy commandments, which I have loved. You know what the word delight means, mga kapatid? Hindi po yan simpleng happiness. Diba? When you delight talagang gustong-gusto mong gawin. Gandang-ganda ka. Diba? Kumbaga sa pagkain, sarap na sarap ka. Kumbaga sa inumin, lamig na lamig ka. That's the word delight. Kaya, his delight is in the Word of God. Letter B, his devotion is in the Word of God. Meditate night and day. Okay? His devotion is in the Word of God. Meditate night and day. When we use the word devoted, what does it mean? Halimbawa, he is a devoted father or a devoted husband or a devoted wife. Anong ibig sabihin? Pag sinabing devoted, present. You cannot be devoted na absent ka. At hindi lang basta present ka. You give your all. Okay? You give your time. Ay, ang tawag sa deboto. Anong deboto? O kadalasan ginagamit yan sa mga nagpo-prosesyon sa Catholic, mga debotong, ang tawag natin, debotong Katoliko. Okay? Pero hindi po yan devoted. Devout po yun. You know the difference of devout and devoted. Okay? Yung devoted, you are committed sa isang tao. Now, this man is devoted to the Word of God. In 1 Timothy 4:15, meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Kaya ngayon, it is not only required in us
na makinig ng mga mensahe. That's not meditating. That is hearing, mga kapatid. Okay? At saka, ilang beses kayo nakikinig ng mensahe sa isang linggo? Ilan, mga kapatid? Tingnan ko kung magkakapares ka ng sagot. Ilang beses kayo nakikinig ng mensahe sa isang linggo? Dahil nasa prayer meeting kayo. Ilan? 3 kayo. Tatlo din. Akala ko absent kayo ngayon. 3 din. Hindi po sapat yun, mga kapatid. Hindi uubra yun kung gusto nyo lumago to the point na kayo pagpapalain ng Diyos, hindi sapat. So what do? You read, study, and meditate. Yun ang ginamit na word kay Joshua. Meditation, mag-isa. Wala po nagme-meditate na madami. Bagamat, pwedeng madami, pero kanya-kanyang meditation yan. I cannot meditate for you. You cannot meditate for your seatmate, for your neighbor. You can only meditate for yourself. Okay? Kaya personal, kaya tawag natin niya, personal devotion. Okay? Yung pong ating sa GC natin, di ba sinabi ko na sa inyo, hindi po yon devotion. Kasi ayaw ko po na hindi kayo matutong mag-devotion. Yun po ay dagdag lamang po. O ano ang tamang term? Supplement. You know what vitamins are? Supplement. Hindi pwedeng ang kakain mo sa araw-araw, vitamins na lang. Hindi. Kakain ka ng gulay, kakain ka ng isda, kaunting karne, kaunting karbo, di ba? At mag-i-ehersisyo. Di ba yun ang mga sabi ng mga doktor? Di ba? Ngayon, bakit ka nagsusupplement? Kaya nga supplement, baka may mga kulang na baka yung nakakain mo, hindi masyadong mataas yung specific vitamins, so nagsusupplement ka. Tama po ba yun, mga kapatid? Pero hindi mo ipapalit yun sa pagkain mo. Mahirap i-adobo ang supplement, mga kapatid. Mahirap iprito yan. Di ba? Kaya ngayon, yung pinopost natin, supplement. Iba pa rin po yung nagbubuklat kayo ng Bible, nagbabasa kayo on your own, iba pa rin yun, mga kapatid. Supplement lang ito. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Is that clear? Spell supplement. Hindi na. Alright? Kaya his devotion is in the Word of God. Kaya ko po ito binibigyan ng din kasi po diyan kayo pagpapalain ng Panginoon. If you love the Word, mga kapatid, you are a candidate na pagpalain ng Diyos. You cannot separate from the world na willpower lang. No. What makes you separate from the world is the power of the Word. Without the Word of God, hindi nyo makayang humiwalay sa sanlibutan. Kaya pag ang Kristiyano, hindi na nag-devotion, hindi na nag-aaral, hindi na nagpe-pray, nahihirapan na siyang tanggihan, talikdan, layuan ang mga bagay ng sanlibutan. Okay? Kakaintindihan niyo, mga kapatid? Amen? Praise the Lord. Number 3, blessed is the man that is situated by the waters. Blessed is the man that is situated by the waters. Psalm 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Isaiah 37 verse 31. Isaiah 37:31, and the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. Okay? Blessed is the man. He shall be like a tree planted by the rivers of water.
Ang tinuturo po ng talatang ito is the continuity and the consistency and the constancy ng kanyang buhay. Nakasaksak lahat. Ang ibig sabihin, yung kanyang ugat, laging may tubig. Kaya ngayon, laging may bunga at ang bunga niya nasa tamang panahon. Ang kanyang dahon ay hindi natutuyot. Ano man ang kanyang gawin, sumasagana, lumalago, diba? Nagsasucceed. The word is prosper. Do you want that kind of life, mga kapatid? Gusto niyo bang ipagpalit yan sa sanlibutan? Diba? To be productive, to be fruitful, diba? To be in season palagi. Alam niyo, isa sa mga problema ng mayaman maski na mahirap ay timing. Right time. May mga bagay na tama, pero magiging mali pag mali ang panahon. Ang pag-aasawa'y, tama po ba yan? Nakadesenyo yan. Yan ang dinesign ng Diyos sa tao. Generally speaking. Pero pwedeng maging mali pagka mali ang panahon. Tama po ba? Lahat ay may panahon. Maski ang tama, may panahon din yan eh. Maski ngayon, sasabihin mo tama na eh, may timing pa rin yan. Maraming mga tao, ang talino sa pagsasalita ng tama, ang gagaling. Hindi magaling sa timing. Hindi marunong ng timing. Naintindihan pa ba ninyo mga kapatid? Ang pinagpapala ng Diyos, magaling sa timing, mga kapatid. Actually, dyan sa labas, in the business world, lahat ng mga yan, mga CEO, mga presidente, basta mga namamahala, even yung mga may-ari, patataas ang mga pinag-aralan yan. Diba? Ngayon, nagpalit nga ng presidente ang PNB, di ba? Nag-resign naman yun sa Union Bank. Magagaling, yung iba niyan, sa abroad pa yan nag-aral. Matatalino yan eh. Pero alam niyo kung bakit natatanggal pa rin? Mahina sa timing. Yung talino, hindi problema. Magagaling yan eh. Yung timing kung kailan ininvest. Timing kung kailan binitawan. Timing kung kailan tinanggap. Doon nagkakatalo yan. Timing, mga kapatid. But this man is always in his season. Tapat na tapat siya. Mga kapatid, hindi nyo kayang bilhin ang timing. Maski na mayaman kayo. Walang tindahan, walang supermarket, ang timing. Only God can give you the right time. Because everything is beautiful in His time. Right time is actually God's time. May mga perang nasasayang dahil mali ang timing. Kukuha po ba ninyo mga kapatid? Kaya maski ng tao nagpakadalubhasa, nag-aral, left and right, up and down, may doctorate, may masteral, lahat na, ang Diyos pa rin na may hawak ng tamang panahon. Okay? Ang Diyos pa rin ang may hawak ng tamang panahon. Pero ang taong pinagpapala, laging in season. Why? Ang structure, ang infrastructure ng buhay niya, well-connected, maganda ang network niya, laging may supply, laging may fuel, laging may lakas, provided ito ng Panginoon. Even the leaf shall not wither. Diba? That's a man that is blessed. Number 4, and last, ito yung hindi natin natalakay ng huli. Ano? Blessed is the man that is sensitive to the way of the righteous. Okay? Sensitive to the way of the righteous. Psalm 1 verse 6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall, ano po nakalagay? Perish. Yeah. Letter A, he is sensitive to the lifestyle of a blessed man. The way of the righteous is actually the lifestyle
of the righteous. Yung nilalakaran niya. Yun ang lifestyle. What you do on a daily basis, apart from your work, is lifestyle. Okay? The way you choose your food, the places you'd like to go to, the people you are with, you accompany or you accompany of, is a lifestyle, mga kapatid. The things that you buy stems from your lifestyle, your way. Diba? Lifestyle is way of living, way of life. At ang righteous po ay merong lifestyle na tinatawag. He is sensitive to that lifestyle. For the Lord knows the way of the righteous, of the blessed man. Kaya, yan ang wala sa maraming Kristiyano. You know what the word sensitive means? Pag ikaw ay merong sugat, at lalo na nagnana, you know what nana means? Sa English, mas mahirap sa English. Okay, nana na lang. Pag iyan nasasalang, di ba? Pigsa na lang, pigsa. Pag nasasalang yan, masakit yan. Sensitive. Naintindihan po ba? Pag wala kang sugat, maski ganun-ganunin yan, okay lang. Pero pag may sugat, may nana, very sensitive. Counting ganyan lang. Masakit na eh. That's the word sensitive. May sensitive naman na kaunting salita lang, nasasaktan. Yan, sensitive. Masyado namang sensitive. May mga taong ganun. But here, the word sensitive is you're always aware if you have it or you don't have it. That's sensitive. Parang antenna, parang frequency, na kaunting galaw mo lang, nababago na ang setup. Because sensitive. May mga bagay na hindi mo dapat galawin. Pag naka-fix na, wag mo nang galawin. Masisira na naman. Okay? That is sensitivity na tinatawag. A blessed man is sensitive to the lifestyle of the righteous. Diba? So, ramdam nyo kaagad na may mali sa buhay ninyo. Ang mga mata natin is one of the most sensitive organs ng ating katawan. You know why? Maski ang liit-liit, ramdam mo eh. Tama po ba mga kapatid? Kaliit. Pag pumasok sa mata mo yan, ramdam mo eh. Pag sa balat mo yan, dumapo, hindi mo alam yan. Tayo nga minsan may libag, hindi pa natin malibang basain ng tubig at kuskus, hindi mo mapapansin. Pero ang mata natin, mapakaliit. Alam mong may problema. Kaya ang tawag natin, ang tendency natin ay kusutin. Sensitive po ang tawag dyan. If only we have this sensitivity sa kasalanan. Yung bang 1 kilometro pa lang ang layo, nararamdaman mo ng mali itong gagawin kong ito. Yung bang, kasi ang mga sensitive, maski malayo, nararamdaman na yan eh. Kasi sensitive nga eh. Anong opposite ng sensitive? Makapal ang balat. Insensitive, di ba? Hindi mo nararamdaman. Okay? Kaya ang taong pinagpapala, sensitive sa mga tamang bagay. And letter B, he is sensitive to the standing of a blessed man. He is sensitive to the standing of a blessed man. Let me explain. Ang isang pinagpapala ng Diyos ay meron pong tayo o standing na tinatawag. What is this standing? Hindi po sapat na tayo ay ligtas lang. Hindi ko po nilalang ang kaligtasan. Okay? Pinakang mahalaga yan sa buhay natin. Pero hindi pwedeng porket ligtas ka na ayos na. Hindi po. Kailangan na tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Ang kaligtasan ay sapat ng pagpapala yan. Pero bukod po sa kaligtasan, mahalaga din po na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon.
One, because hanggat hindi tayo pinagpapala, hindi tayo magiging pagpapala. Naintindihan niyo ba yung mga kapatid? Do you follow? Amen? Hanggat hindi ka pinagpapala, hindi ka pwedeng maging pagpapala. You cannot give what you have not received, mga kapatid. You cannot give what you don't have. In order for you to give, you must first receive. Naintindihan po ba ninyo? Tingnan ko nga kung maganda ang antena ninyo ngayon sa Bible. Nung sinabi ng Bible, it is better to give than to receive. Oh. Anong ibig sabihin yan? By the way, wala po yan sa Matthew, Mark, Luke. Nasa Acts po yun, okay? It is better to give than to receive. Why? Because if you don't give, you will stop receiving. Yun ang gripo, yung pagbibigay. Pag binuksan mo yun, may imbakan sa taas dadaan yun sa tubo mo Pero pag nakasara, wala. Walang dadaloy. Kaya it is better to open the faucet to give because you will also receive. Because of the principle, you cannot give unless you receive first. You cannot give what you do not have. Maraming Kristiyano hindi alam ito. Ganun Kaya, ganun lang. Yung ganun nauubos Alam niyo ba bang nauubos po yan. Pero pag ganun ka, may flow na tinatawag. You know what a swamp is? Ano sa Tagalog ang swamp? Somebody help me. What's the Tagalog word for swamp? Stagnant water. Ano bang tawag sa Tagalog? Marami tayong ganyan, di ba? Kaya nga may dengue. Kanal po ba yun? Di bali. Sa susunod na prayer meeting, i-research natin. English na muna tayo ngayon. English. A swamp, it's a small, can be big, but small body of water na stagnant. What is a stagnant water? Walang flow. Walang in, out. That's a stagnant. Walang out. Yang tubig na yan ang madumi. Yan ang pinanggagalingan ng mga, maski lamok. Yung dengue, yan. Anong scientific niya yan? Odipo, whatever. Stagnant yan. Kapatid. Lahat ng bakterya, nandyan. Lagyan mo ng isda yan, mamamatay ang isda dyan. Kapatid. Stagnant yan It does not receive. It does not give. Or vice versa. Maraming Kristiyano, ganon, swamp. Stagnant. They don't receive. When I say receive, they receive things from people, but they don't receive things from God. They receive things from people, the natural course, but they don't receive from God the supernatural course na tinatawag. Kaya walang nangyayari. Anong sabi ni Prophet Haggai? Nilalagay sa basket na butas. Wala din nangyayari sa buhay nila. Okay? We must be parang river, di ba? Alam ba ang sabi ng Ecclesiastes, di ba? Pupunta sa dagat. Di ba? Anong tawag sa science pag inakit ang tubig? And then, magkakaroon ng kondensada. And then, babalik uli sa ilog. Tapos babalik uli sa dagat. Di ba? Alam niyo po ba ang ecology na nakikinabang dyan? The flora and the fauna and the lahat na. Diba? Malaki po Pag ang river namatay, maraming namamatay. Do not be a swamp. Be a river. Okay? Be a river. A blessed man is sensitive to this. He wants to be a blessing.
Ito ang panalangin natin as we close. Maganda at masarap pakinggan sa ibang tao. Alam mo, napakabait mo. Maganda po yan. Alam mo, masipag ka. Maganda po yan. Pero ang pinakamagandang maririnig natin, alam mo, blessing ka sa akin. Wala na pong gaganda dyan. Malaking pagpapala ka sa akin. Malaking pagpapala ka sa aming pamilya. Malaking pagpapala ka sa mga anak ko. O malaking pagpapala ka sa aming mag-asawa. Whatever. Basta ang lundo ay blessing ka. Mga kapatid. If you're a blessing, I guarantee you, you will be blessed. Naghahanap ang Diyos ng mga taong gagawin niyang pagpapala na pagpapalain niya muna. Sana kayo yun, mga kapatid. Ako ang unang matutuwa kung kayo magiging pagpapala sa isa't isa. The worst na maririnig ninyo, alam mo ikaw, kahit kailan, hindi ka na naging blessing. Nako, napakasamang, para ka minura. Sana minura ka na lang. Sipin mo, kahit kailan hindi ka naging blessing. Diba? Kaya dapat maging blessing tayo sa isa't isa. Because that is the reason and purpose kung bakit nagbibigay ang Diyos ng blessing. It is meant and intended to be shared. It is meant and intended for others. It is a test of your love and understanding of the cross. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tayo po ay bunga ng pagkakaloob at pagbibigay. Tandaan po natin yan. Kaya dapat mag-pray tayo araw-araw, Lord, bless me that I might be a blessing. Ang isang tatay, ang isang nanay, maski isang pastor, lalo na magulang, you do your part as a parent, di ba? Pero anong mararamdaman nyo? Kayong mga magulang na nakikinig sa akin na isang araw, lumapit ang anak mo sa sinabi, alam mo, tay, nay, blessing kayo sa akin. May spiritual kwan kasi yun. Kasi salamat, pinag-aral niyo po ako. Salamat sapagkat pinalaki niyo ako ng maayos. Okay naman yun. Pero iba po pag ang narinig ninyo ay blessing kayo sa akin. Do you agree, mga kapatid? Do you agree? Diba? May mga kaibigan tayo na nakakatulong, kapatid na nakakatulong, kapatiran na nakakatulong. Pero ang dapat pagsikapan natin yung bang nakaka-bless. Nakaka-bless. Kapatid kong iyan, pag nagsasalita, nakaka-bless yan. Kapatid kong iyan, pag nakikita ko, nabibless ako. Maski ang dami kong problema, nabibless ako. Diba? Hindi mo kinakailangan maging mayaman o maging mahirap o maging mangmang o maging no, to be a blessing, no. Ito lang ang sinasabi dito. Ito, susundan lang natin. You ought to be sensitive wherever you go sa bagay na ito. Let us not be content that we are earning money. Kumikita tayo ng pera o may pera tayo. Diba? Or eating good food, nice food. Diba? Have a beautiful house, has been to beautiful places. Ang dapat po, let us aspire or even desire to be blessed and be a blessing. Sa dulo, we will become blessed because we are a blessing. That is the time when your light will shine, the time you will be a salt not only of the earth, but of the church. Okay? May mga Kristiyanong ilaw at asin ng church. When they are present, iba ang, may
Vibes. Is that the correct word? Iba ang vibes. Di ba? Natutunan ko to nung Sunday, yung salitang vibes eh. Sabi nung isang member na taga-ibang church, Pastor, ka-bless naman sa church niyo, iba ang vibes. Ano yung vibes? Ano ba yung vibes? Parang, ganun ba yun? Okay. Vibes. Di ba? Kaya, yun, pag nandun ka, parang may gagawin ng Panginoon. Bakit? Nandyan siya. Hindi yung, may gagawin na naman ng Diablo. Bakit? Nandyan sila. Mahirap yung ganun, mga kapatid. Okay? Blessed is the man. Pero pag uwi natin, sana, baguhin natin ang title, I am blessed. I am blessed. Let us pray. Naming banal, we praise and thank you for the message. And thank you, Lord. It's not enough that we are right. We ought to be a blessing. It's not enough that we have achieved. What completes is when we are a blessing. Help us, Lord, to be a blessing. Not only to be the light of the world and salt of the earth, but light and salt also in the church. Help us, Lord, na ang aming mga buhay ay maging pagpapala sa marami, Panginoon. And bless us, Lord, that the flow would continue, that the system, the spiritual ecosystem of the church would flourish. Help us, Lord. And you speak to us. In Jesus' name we pray. Let's all stand up, please. Every heads are bowed and every eyes are closed. If you want to be a blessing, if you want to hear people out of sincerity and honesty, hear them say, brother, sister, blessing ka sa akin. If you would like to pray to God, Lord, make me a blessing. Make me a blessing to someone today, tomorrow, the next day, next week. Make me a blessing sa office. Make me a blessing sa bahay. Make me a blessing kung saan man ako dadalhin. Make me a blessing maski ako'y nag-iisa. Sana po nabibless ang mga tao sa buhay ko. Nabibless ang mga tao sa aking pagsasalita. Nabibless ang tao sa aking patutuo. Nabibless ang tao sa aking lifestyle. If you'd like to pray that prayer and the Holy Spirit is talking to you about this matter, I am inviting you to come. That's the value and worth of our life as Christians, mga kapatid. To be blessed in order to be a blessing. Why don't you come and pray, Lord? Sana, Lord, maging blessing ako sa mga anak ko, maging blessing ako sa asawa ko, maging blessing ako sa magulang ko, sa kapatid ko, sa church, sa office. I want to be a blessing. Will you come if that is your prayer? If that is your desire, you come forward. Okay? You come forward. Huwag niyong hayaan ng kaaway na pigilan kayo, na gamitin ng kaaway ang hiya, gamitin ng kaaway ang takot. No. You have to resist it. You have to rebuke it. And as the Lord speaks to you, as the Lord guides you, you come. You come. Isa lang ang buhay natin, mga kapatid. Pag hindi pa naging blessing yan, kawawa tayo. Nag-iisa na nga lang yan. Iisa lang ang pamilya natin. Pag hindi pa tayo naging blessing, kawawa na ang pamilyang yan. Iisa lang ang church natin. Kung hindi pa tayo magiging blessing, ano na mangyayari sa church na ito? Be a blessing. At sana pag-uwi ninyo, masabi ninyong, I am blessed. Tayo po'y manalangin ngayon. Maraming banal, maraming salamat po. Indeed, you have blessed us tonight. Actually, Lord, truth be told, you have been blessing us many, many times and many, many years.
ago. Pero hindi lang po kami sensitive sa mga blessings na ito. And give us, Lord, the sensitivity, the awareness, the consciousness to see these things every day, and thank you for it, Lord. And make our life, Lord, a flow. May in, may out. Alasin niyo po, Lord, ang stagnation, maski ng aming pananampalataya. May hearing, may doing. May in, may out. May receiving, may giving. Help us, Lord, to have that kind of way, the way of a righteous man. Oh, Lord, bless this church. Bless every family. And most of all, make all of us, Lord, a blessed people. Sa pagtataas ng kamay ng iyong walang kabuluhang alipin, O Panginoon, dakila naming Diyos, igawad niyo po ang iyong banal na basbas sa bawat isa sa amin. Sa matibis sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all be seated. Kuya Owel, bagamat bigla nito, meron ba tayong pwedeng awitin na awit dito bago tayo mag-uwian? O pili kayo ng awit doon habang nag-a-announcement ako. Okay? Meron bang awit dyan na make me a blessing? Meron ba tayo? O, hanapin niyo. Hanapin niyo yung blessing niyan. Sa ating mga announcements, mga kapatid, okay, ita-timing natin kasi sa offering yung kanta natin. Mag-a-announcement na muna tayo. Praise the Lord, nung nagdaang Sunday, ng ating evangelistic service. Let's pray sa Sunday, makabalik yung mga in-invite natin at mga nag-profess. Let's pray for them. At imbitahin ulit ng mga nag-imbita, yung kanilang mga inimbitahan. This coming Sunday, And then, of course, our Lord's table ay first Sunday. What day is the first Sunday ng April? April 6. Yan, Lord's table. Imagine, first Lord's table natin of the year ba yan? Second. Pero dito sa lugar na to, first. Okay? And then, of course, let's continue to pray for our church building commitment. Basta huwag nyo lang kalimutan, in, out. In, out. Diba? Parang nung araw ay Karate Kid. Matagal na yun, di ba? 19, ano pa ba yun? Diba? Wax in, wax out. Alam niyo ba yun? Hindi na alam ng mga bata ito eh. Wax in, wax out. Yan ang mga mantra ng mga janitor eh. Okay? Wax in, wax out. Alright. So please, yung commitments natin, tuloy-tuloy pa rin yun mga kapatid. And then, kahapon po, meron po akong mentoring sa Antipolo. Karamihan po doon, yung mga pastors din na nagpunta dito. Marami pa po ang kasama doon na hindi nakarating because of conflict ng schedule. So, meron silang pinopropose na isang seminar. Ang tawag ay College and Young Professionals Seminar. Single lang, single. You know what single means? Hindi double. Single. Okay? Kasi yung mga camp, ang bulk ay high schoolers. Kasi ang camp, di ba? Kayo ba, sino nakaranas mag-camp, di ba? May parlor games, may, talent, sa gabi. Di ba, may ganon, di ba? May talent fest sa gabi. Basta, may swimming. Kung may swimming pool, may swimming ang camp, di ba? Gustong-gusto yan ng mga high school. Kaya marami nagka-camp high school. May mga ilang college din na nagka-camp. Pero yung mga higher, tawag ito, mga graduating na, saka yung mga young pro, yung may mga trabaho na, ayaw na nila nung ganun. Now, mga pastor to na may consensus na parang hindi na sila mahilig. Now, pati sa mga young people na napansin nila Kasi mga young pro, ibibilad mo ng mga babae na young pro, ibibilad mo, magsasakrace, sanay na yan sa office, sanay na yan sa corporate world, di ba?
Tapos itatag-ubwar mo pa, ganon. Parang hindi na nila, ano ba tamang term nun? Hindi na carry, bet, ano ba yung mga terms na Bet. Hindi na bet. Okay. Dami ako natututunan. Okay. Kaya hindi na nila type yung ganon. Di ba? Pero ang mga young pro, alokay mo sa Starbucks. Walang takbuhan, nako mga niwala kayo. Mangungutang pa yan eh. Okay, basta mga kape-kape. Kaya nauso ang coffee shop dahil sa mga young pro. Okay? Bira ang Starbucks na 90 years old eh. Bira. Sabi ng mga pastor, dapat magawa natin ng paraan na ang mga college graduating at saka yung mga young professionals ay magkaroon din ng parang hindi camp. Ang problema pa sa camp, 4 days to 5 days, hindi papayagan sa office yung ganong kahaba. Papaalam ka, sir, magbabakasyon po ako 4 days, 5, malabo. Malibang bakasyon mo talaga yon, yung sa'yo talaga. Yung maglilib ka, malabo. Kaya ang pag-usap-usapan, isang araw lang na seminar na walang gagawin, seminar. Diba? So, may isang preaching siguro sa umaga, sa hapon, 9 to 5. Preaching sa umaga, preaching sa hapon. The rest ay workshop, question and answer. Halimbawa, mga problema nila sa opisina, problema nila bilang Kristiyano, how do you cope with a boss na, diba? Parang malayong kamag-anak ng Diablo, halimbawa lang, yun ang boss mo. Kristiyano ka, yung mga ganon. Yon ang mga tatalakayin ng mga topic. Okay? Kaya, whole day lang po yon. And then, it's a Saturday, and sabi nila, holiday, holiday daw yon at Sabado. Kasi kadalasan yata ng mga ganun, walang pasok ng Sabado at Linggo. Tama ba ako? Ayan. So, yun ang gagawin. At hulaan ninyo kung saan gaganapin. Mga kapatid. Sabi ng mga pastor, kung pwede sana sa Shangri-La Baptist Church. Okay? Kaya dito po sa atin gaganap. Hindi naman ako makatanggi at, di ba? So dito sa atin gaganapin yon. I think 15 to 16 churches ang may. Doon lang po sa core group, kung may mga iba pang sasama na. But this is a pilot, first time itong gagawin maski sa ibang mga churches. So let's pray for this. Sa madaling salita tayo ang mag-host noong gawain na yan. And then dahil mga young pro ito, mga kapatid, hindi pwede ang lunch nito ay lutong camp. Kayo mga nagka-camp, alam sabihin ng lutong camp, Yung parang may kawa, parang panahon ni Saul. May kawa, Kaya iba po ang sabi ng mga pastor, dapat catering. Mga young pro. Di sila natatakot, may mga trabaho yan, may pambayad yan young pro. Pati merienda dapat brewed coffee o kaya whatever, smoothie. Smoothie ba yun? Tama pa? Yung may yelo. Like, yan. Saka ang pagkain, maski hindi madami, pero branded, Maski na konti. Lalagyan na rin ng S. Okay. Yan ang mga umaga ko. Sa madaling salitang pansalibutan, medyo class. Kasi pag nagsiseminar po kasi yung mga yun, kayo nakaating yung seminar, di ba? Kadalasan sa mga hotel yan, di ba? Talagang, yon ang gagawin, mga kapatid. Okay? At dito gaganapin. Siguro kaya napili ito, parang hotel yata ito. Okay, so dito gaganapin yon, mga kapatid. June, sabi ko na ba date? June 7. Okay, June 7. Tayo ang mag-host po niyan. Alright, kaya sa April 22, meron ulit kaming mentoring at pagmimitingan na rin po yung mga details. Initially, ang fee, 1,200. Siyempre naman, mga pang Starbucks ang banat.
Yon ang magiging kwan, magiging fee. But sa April 22 meeting, kasi merong napag-usapan na caterer. Yung caterer ay, I think, sister-in-law nung isa sa mga pastor, si Pastor Vince. Yung, sino nakamit kay Hart? Tapakan ito, yung matangkad na bata. Yan. Yung father noon, bali auntie ni Hart ay nagkikater sa Senate. Okay, siya ang caterer doon sa Senate. Ewan ko lang kung pagkain ng mga senador o pagkain ng mga nililitis. Kaya basta doon, nagkikater siya doon. Papakiusapan doon yung pwedeng mag-cater din dito. Okay? Sa atin. Alright. So yan ang kaya ipag-pray ninyo. Yung amount kasi, depende pa doon sa caterer. Kaya pwedeng maging 1 lang o 1, 2 o basta ballpark estimate ang tawag dyan. Alright mga kapatid. Pag-pray ninyo pagsama nyo sa inyong mga panalangin. Kasi pag ito naging successful, okay? Kasi ang problema po kasi ngayon, napapansin din namin na problema, maski sa ibang kwan, ang hirap maghanap ng mga speaker talaga ngayon. Ang mga, lalo na mga young people at young pro, medyo marurunong na yan siyempre, mga Kristiyano na yan, nag-aaral din yan Nalalaman nila pagka, you know what I mean by nadi-discern nila yun Kaya ang hirap. Kaya mahirap talaga magpa-camp. Kasi sino mga speaker? Ang hirap naman kung sino-sino na lang patatayuin mo. Nadadala yung mga camper minsan Ayaw na sumama. So doon. Kaya pag-pray niyo na sana maging successful ito para kung gagawing yearly, meron mo nag-suggest pag isa, Pastor, baka pwede naman bandang September, yun namang mga young pro na may mga asawa, ang tawag natin yan, anong tawag doon? Young adult, young whatever. Na may yung mga bago pa lang na may asawa, ganyan, na nagtatrabaho din. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ang ibig ko lang sabihin, sana pag-pray natin na pag-uwi nila, marami silang natutunan, yung conviction nila lalong tumibay. Kasi sa office, minsan pag ikaw lang, sino sa inyo nag-o-office, di ba? Pag ikaw lang Kristiyano, ang hirap kaya. Di ba? Kung ano-ano mga naririnig. Alam ba ninyo ang politics ng office? Ang intriga dyan, ang chismisan dyan. Nako, mabigat, matindi. Di ba? Kristiyano ka, yung mga ganun. Sana maging blessing. Okay, mga kapatid. And of course, tayo din naman, wala pang date ito, Pastor, but we are also planning to have a high school summer sports festival. Dito gaganapin ang Pastor. At marami itong mga dito at saka marami pang taga-ibang lugar na sasali ng mga kabataan. Yun naman, siyempre, ang pakay natin, ma-share ng gospel ang mga ito. So, may date tayo dyan. And itong summer, let's also pray na magkaroon din tayo ng tawag dyan, DVBS. Okay, DVBS, saka itong High School Summer Sports Fest. Yan. Kasi sayang, walang pasok ang mga bata. Or kung makakaisip tayo ng way na yung mga bata ay, magpa-game tayo, championship, ang gadget championship. E-sport pa yung gano'n. Okay, wag na siguro yun. Bible sport na lang. Alright. Kaya tingnan natin. Kasi you have to adjust Okay? These are bridges na kailangan natin. Okay? Pero wag naman yung hindi na naluluwalhati ang Panginoon. But bridges are bridges. You have to connect. Okay? But of course, with the limitation na hindi dapat worldly na yung ginagawa natin. Iba naman yun. Alright. And then our Holy Week service, announce ko na kanina, April 17, Thursday. Alright, mga kapatid. So now let's have our offering. Amen? Okay, tayo mga kapatid. Let's honor the Lord with our tithes and offering, di ba? Sabihin ng Lord, sana matuwa kayo sa ibibigay ko. Galing to sa puso ko. Bagamat pinagpawisan ko to, pero galing talaga to sa iyo, Lord. Thank you for the privilege na makapagbalik ako sa iyo ng blessing. Ang tawag dyan ay in and out. Hindi stagnant ang buhay natin. Let's pray. Manaming banal